ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tila isang kabuti na sumulpot itong si Gabo sa harap mismo ni Tatang matapos ngang madiskubrihan ni Gabo na nag-aagaw buhay na ang kanyang amang si Rudy at kinakailangan nga itong maisagawa ang importanteng operasyon para madugtungan pa si Mang Rudy dahil kung kakapusin sila ng oras ay baka agawan na ito ng buhay. Kaya naman hindi makapaniwala itong si Gabo na aabot siya sa punto na makikiusap na siya dito kay Tatang. Kaya naman sinabi nitong si Gabo na kinakailangan niya ng salapi higit pa sa 100,000. Kaya naman kung meron nga raw impormasyon itong si Tatang para bigyan siya ng misyon ay hindi niya nga raw ito tatanggian. At mas lalong hindi niya bibiguin si Tatang sa pangalawang pagkakataon. Kaya naman agad ngang iminungkahi ni Tatang na meron namang mga operasyon para kay Gabo. Subalit sana ay hindi nga biguin ni Gabo si Tatang. Dahil tulad ng una ay inaasahan talaga ni Tatang at malakas ang kanyang loob na kayang-kayang gawin ni Gabo ang kanyang pinagagawa. Kaya naman sinabi nitong si Tatang na sana ay maigawa nga ni Gabo sapagkat nakataya umano rito ang buhay ng kanyang ama. Sa kabilang banda, sinisisi naman ni Betchay si Gabo dahil tila sa paura-uradang desisyon at wala sa plano. Uuwi na walang pera at aalis rin na para bang walang pakialam sa kanyang ama. Kaya naman kung wala umanong maitutulong si Gabo ay mas mabuti pang wag na lamang siyang umuwi at kumustahin ang kanyang ama. Wala namang kaalam-alam itong si Betchay na meron na palang inihahanda na misyon si Gabo para sa gabing iyon. Kaya naman nagmanman si Gabo sa tundo. Hindi nga niya pinalipas ang bawat oras at minuto at nakaabang talaga siya sa paglabas ni Mr. Chan sa naturang jewelry shop na pag-aari nga ng negosyante. Kaya nang kumagat ang dilim ay dito nga niya nakita si Mr. Chan kasama ang mga sandamakmak na mga tauhan nito at tila meron na naman itong transaksyon na pupuntahan. Agad ngang sinundan ito ni Gabo at pilit niya nga talagang sinusundan kung saang lokasyon ito pupunta. Ngunit tulad ng unang pinuntahan nito ay tulad rin ng pinagkitaan nga nila nitong si Zafra. Kaya naman doon ay dumaan pa rin si Gabo sa exit na siya naman ngayong nakapasok ang binata. Ngunit wala rin kaalam-alam itong si Samantha na magkukrus muli ang landas nila ng binata. Malaki-laki umano ang atraso ni Gabo sa kanya dahil si Gabo umano ang dahilan kung bakit nabulilyaso ang kanilang misyon at ngayon ay isinasagawa na naman ng NCIA sa pangunguna nitong si Samantha Jacinto na kunin nga itong si Mr. Chan para malaman nila kung sino nga ba talaga ang nasa likod ng naturang transaksyon at ang mga sindikatong sangkot nito. Kaya hindi umano hahayaan nitong si Samantha na maisahan muli siya ni Gabo. Ngunit ang kanilang pagkikita ay talaga namang nakakabighani sapagkat paulit-ulit ngang tinanong ni Samantha kung ano ang pangalan nito. Habang hinahabol ni Samantha ang binata, muntik na kasing madali si Samantha ng mga Zafra dahil galit na galit nga itong si Lucas dito kay Sam dahil si Sam ang dahilan kung bakit nakulong itong si Victor. Kaya kailangan nga rong pagbayaran ng babaeng ito ang pagkakakulong itong si Victor at dahil doon ay iniligtas naman ni Gabo itong si Samantha sa kamay ng mga Zafra.